Tignan natin tong in-order ni Jen from Chitwan. Kala ko kung anong pusher. Beef loaf. Kinatip na lang na. May pakwento ko sa inyo. Santos guys ay nag-resign na sa Kasara. Hi guys. Tignan natin tong in-order ni Jen from Chitwan. Meron din ako konti. Sa isang Pinoy dito guys. Ano siya? Si Ed. Bakla. Nagpapa-order siya ng mga Filipino goods. So, nakuha ko siya kahapon, nung isang busy. Nung Friday pala. Sunday na ngayon, Friday. So, ngayon ko lang siya bubuksan. So, mostly dito ay kay Jen. Kasi yung sa akin dito ay kaunti lang na canned goods. Tsaka, yung order ko na glutinous powder, hindi siya daw nakalusot sa airport. And then, yung in-order ko. Yun lang naman ang in-order ko. Beef loaf. Yung kay Jen na yung iba dito. I-check ko lang. Check natin guys. Mahal siya guys. Kaya hindi na kami uulit. I mean, maintindihan naman natin ang mahal. Kaso, iba. Kasi, hindi siya na nagpe-presyo in advance. Hindi namin alam yung presyo. Murder lang kami. And then, may hidden charges. Hindi ako nagkwenta ng total niya. So, pagkwenta ni Jen, bakit, hindi tama yung total na prices. Yung prices, yung total, mas malaki yung total na sinulat niya. Yung pala may hidden charges. Nag-add siya ng 600. Sa Pinas daw yun. Yun daw ang total nila. Sabi ko, hindi naman tama yun. Dapat sinabihan mo kami beforehand. I mean, prior sa mo dito, pagbigay mo ng alam mo yun, ng mga prices, 'di ba? Sabi niya, hindi din daw niya alam, ganun. Ang Pinas daw ang nagbigay ng total. So, hindi na kami uulit. Kasi mahirap. So, ang free dito ay ito. Binigay niya ito free guys, pusher. Kala ko kung anong pusher. Ayan. 'Di ba may pusher na ako? Parang hindi naman siya hait. Pili hait. Ito lang yung sa akin. Beef loaf. Ito kay Jen to. Mansanilla to guys. Mansanilla. Hindi naman siya nabawasan. Pero nag-leak siya oh. Nag-leak. Sweet canton. Ang mahal nito guys. 500 na ito dito. Times 3 ang benta. Ito kay Jen. Ito sa akin. Tocino mix. Mamasitas. Ito kay Jen. Ito kay Jen. Maling. Ayan lang lahat guys. Ang total nitong lahat ay 3,000 plus. Mahal. 1,000 plus sa atin. Siguro mga 1,300, 1,400 ganun. Hindi na kami uulit. Magtiis na lang kami dito. Anong meron dito sa Nepal? Ayun lang guys. Kinatip na lang diba ba? Hello guys. Balbal. Parang aswang. Kakauwi ko lang. Napadala ko na yung mga in-order ni Jen. Nagdagan ko lang ng konti dun sa aking order din. Kanton lang naman. At saka wait. Umiyak na si Kali. Kanton lang naman. Tsaka yung beef loaf yung dinagdag ko. Tsaka yung tocino mix pala. Yun. So, masaya na tayo sa mga ganyang mga bagay guys. Maliliit na bagay.
And then, may kukwento ako sa inyo. Since wala tayong wala tayong ganap, wala tayong content, magchikahan na lang tayo guys. Chikahan. So, ang aking chika ay si Santos guys ay nag-resign na sa Kasara. Totally. So, bye-bye Kasara na kami. Nag-decide siya na mag-resign kasi lumalakas na daw yung bago niyang business. Yung bago niyang business guys, yung event management, hotel and event management something. Yung mga bagong tayong hotel, sila ng tatlo yan sila guys. Dalawa sila nag-resign. Puro sila GM sa mga hotel at resort doon sa Chitwan. So, ang bago nilang business ay may mga bagong tayong mga hotel, sila ang magmamanage. So, sa pagmamanage nilang yun, may kontrata yan sila guys. So, sa kontrata na yun, hindi ko alam kung anong mga napag-usapan nila sa kontrata. Basta ang alam ko, may sahod sila, may commission din sila. So, ayun. Buong Nepal yan guys, ang mga hinahandle nila. Maabot sila sa Japa, dito sa Sukuti, sa Kathmandu, ngayon nasa Ilam sila guys. Pakalayo ng Ilam, 19 hours ang biyahe. So andun ang kanilang mga bagong mga clients. At saka meron silang mga training na ino-offer, hotel training sa mga estudyante or sa mga trainees. Ayun, free lang ata yan. Tulong nila sa mga lugar na pinupuntahan nila. Hindi ako nagulat kasi sinabihan niya na ako dati na baka mag-resign siya. Tapos pinigilan ko lang siya guys. Pinigilan ko siya, sabi ko, wag ka munang mag-resign unless alam mo yun, hindi sure yung baka hindi mag-work yung bagong negosyo mo. Sayang naman ang iyong career, sayang ang iyong sweldo. Malaki ang sahod niya doon guys sa Kasara. Pero nag-decide na siya na umalis na para makafocus sa bago niyang business. So, nalungkot naman kami ni Sanel kasi gusto naming magpunta one last time. Kaso wala na guys. So, sabi ko, sana pinag-isipan mo yan ng million times. A million times bago ka nag-resign. Kasi, di ba, mahirap na iniwanan mo yung maganda mong trabaho, stable na trabaho, para sa malaking risk na business na to. Pero yung business na to guys, konti lang yung naging puhunan nila. So more on talaga sila, parang in the future na yung mag-workout siya. Kasi nagbo-boom naman ang hospitality industry dito sa Nepal, unti-unti nang lumalago. So sana mag-workout kasi alam niyo yun guys, ito yung gusto niyang gawin, ito yung masaya siya sa ginagawa niya. Marami siyang hope, malaki ang kanyang pangarap, positive siya na alam niyo yun, magiging better, much better ang ang magiging kalagayan or magiging, alam niyo yun, yung in terms of yung hospitality industry, much magiging better pa. So, gusto niyang maging part doon sa, yun. Marami siyang, guys, vision para sa Nepal. So, si Santos love your own din siya. Love your country, your own country din siya. So, alam niyo yun, guys. Tsaka, si Santos, hindi siya nagsistay sa isang posisyon, sa isang, alam niyo yun guys, gusto niya lagi may promotion, gusto niya laging may growth sa kanyang sarili, sa kanyang experience, sa kanyang career. Ayaw niyang natitenga siya. So, yun, kaya naningkamot yan siya talaga guys, hard work para maging better siya sa lahat ng ginagawa niya. So, sana mag-workout kasi 'di ba? Mga kami andito lang naman kami, yung mga bata maliliit pa, wala pa siyang college. So kailangan niyang, alam niyo yun guys, yung inihiling ko na sana maging stable lahat ba.
kami ng mga bata, trabaho niya, o kung business niya, maging stable. Alam niyo yun? Hindi yung palipat-lipat. Ayoko. Nakakasawa. Pero siya naman nakakaalam dyan, guys. So, suporta lang ako. Dito lang ako. Dito lang kami ng mga bata. Basta, ang gusto ko lang, hinihiling ko lang sa kanya, makabakasyon ako. So, ayun, sana makabakasyon at the right time. Sa tamang panahon. So, ayun, guys. Sana, tamang desisyon niya. And then, masipag naman siya. Matalino. So, I hope mag-work ang bagong business. Kung hindi naman, marami namang... Ayoko naman mag-isip na hindi siya mag-workout. Pero, hindi naman mag-workout. Eh, marami naman siyang options. Kasi, experience naman siya. Kaso, diba? Hindi naman pwedeng... ganyan na lang. Parang palipat-lipat or paiba-iba ng direction sa buhay. Pero, okay lang din naman. Kung nakakabuti... Okay lang naman na mag-iba ng direction, mag-iba ng company, mag-iba ng... Alam niyo na yung ibig kong sabihin. So, ayun. Wish him luck. Sana, Lord, sana i-guide niyo siya, patnubayan niyo ang aking asawa. Kasi, marami nang pinagdaanan din yan, guys. Marami na siyang pinagdaanan. Tapos, alam niyo yun, he has so much weight na kinikerry sa kanyang shoulder. So, hindi saya. I hope kaluyan siya. Kaluyan, dapigan sa Ginoo. So, ayun lang guys. Wala namang ibang Mingaw ang ating resort. Weekend lang ang siya nagbibisi. So, medyo relax. Kaso pag sobrang relax naman guys, alam nyo yun. Gusto ko ring parang masarap lumabas ba. Kaso mainit, magastos lumabas. Tsaka mga bata, inaantay ko. Maaga sila today. So, dito lang muna tayo ngayon. Maglalaba lang ako. Tsaka, iwawalk ko si Kali. So, ayun guys. Yung mga nakagat ni Kali dati, binayaran yun ni Subash. Siya ang nagpa-vaccine. So, hindi ko alam yung last na nakagat niya. Kung nakagat ba talaga siya. Bata yun guys. So, sila ang nag-usap ni Subash. I hope na okay lang siya. And then, yung regular customer dito, okay naman siya. Napa-vaccine na rin siya. Si Kali ay vaccinated naman din na. So, hindi na natin yan siya pakakawalan. Promise na yan. I-walking ko na lang. Mag-antusan ako. Isang kong ilabas-labas guys. So, ayun lang. Maraming salamat. Yun lang ang ating chika today. Ingat po kayong lahat. God bless. Thank you all so much from the bottom of my heart. Sa walang sawa niyo yung suporta. See you on our next vlog guys. Bye.